let us give agad a clap of praise sa buhay po ng ating binaging pastor, the man of God, Pastor Walter Tabor. God, hallelujah. Glory to the name of Jesus. Can you really feel God's presence this time? Will you lift your hands to Jesus? Come on, wave it to the Lord. Wave it. Come on, feel His love and embrace. Feel His love. Jesus. Oh, glory. You are so glorious, Lord. You are so glorious. The King is here. We are worshiping God in an open heaven. Come on, let the Holy Spirit overflow from in and out of you this time. Oh, Jesus. This place cannot contain the presence of the Lord. Glory, glory. Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We give you the highest honor. We give you the highest praise. We give you all the glory. You are so, so good in our lives, oh God. Your love is so deep. Your love is so high and so wide. It cannot be measured up. So, Lord, we are overwhelming. Truly, when the grace is an ocean, we are all sinking. Because we are living in an open heaven. Thank you, Father. As you overflow in the presence of God, just give Him thanks for your healing. Just give Him thanks for your prosperity, for your deliverance. Just give Him thanks for everything that God is, overflowingly pouring out in your lives this time. Thank you, Jesus. Thank you, God. Glory. The love of Jesus is sweet and marvelous. So sweet and marvelous. Thank you. Oh, Rama Shikiri Yanda Sikite Kandiha. Riande Shikiri Yarama Kunduru Mashehi Yandehe. The Lord loves you so much. Thank you, Father. To you all the glory and honor, praise forevermore. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Come on. We are praising God in an open heaven. Give Him the highest honor. Give Him the highest praise. The King is here. The one who offered His life on the cross of Calvary is here. Glory to His holy name forevermore. Praise the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Amazing is His grace. Amazing. Again and again, as I've said, if you're gonna focus on your mind, on the things above, sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa atin, oh, it's a mind-blowing. It is beyond word can explain about
His love, about His goodness, about the favor that He gave unto us, about His works. Glory. Alam niyo ba na walang araw na walang inisip ang Diyos, kundi para sa mga bagay na ikabubuti mo? There's no minute and moment that God is not thinking of you. He's mindful of you. Amen? Are you mindful of Him? Are you mindful of His promises? God is mindful of you. Glory. Thank you, Jesus. Oh, every time I stand up here, I can really feel God's awesome presence. And that awesome presence make our gathering so valuable, so important. Sapagkat ang pagtitipon na walang presensya ng Diyos ay parang meeting di abanse lang ng mga politiko. Pero kapag nandiyan ang presensya ng Panginoon, glory to God. Langit ang aking nadarama kapag andyan ang presensya ni Lord. Amen? Praise God. So today, we're going to discuss a topic or a message about we are redeemed to be a blessing. Redeemed. Sabihin nga ninyo, I am redeemed. Redeemed from what? Tatlong bagay ang pag-uusapan natin sa umagang ito. You are redeemed from the curse. You are redeemed to be blessed. And you are redeemed to be a blessing. Wow. Redeemed means to buy back. Ibig sabihin, ikaw ay nawala, pero muli kang naibalik. To redeem means para ikaw ay maibalik, kinakailangan ikaw muna ay mabayaran. So katulad po na lagi po nating ipinapabot, tayo po ay binayaran hindi ng ginto, pilak o anumang mamahaling bato dito sa lupa. But we are redeemed from the currency of heaven. And the currency of heaven is no other than the precious blood of Jesus Christ. The monetary of heaven for you to be redeemed is the blood. And the blood, life is in the blood. So ibig sabihin, ang pinantubos ng Diyos sa iyo, kapatid, ay buhay niya. Because life is in the blood, meaning, when Jesus Christ poured out His blood at the cross, He poured out His life for you to be redeemed. So, ganyan ka-precious, ganyan kahalaga, ganyan katindi ang pagtubos sa iyo ng ating Panginoon, na kung ito'y isipin mong maigi at iyong pagnilay-nilayan at pagbulay-bulayan, you can say, oh, how great you are, God. Yes, dakila ang Diyos, pero ibig sabihin, kung ikaw ay walang kapantay na presyo ng ginto, pilak, diamante dito sa lupa, ang kapantay mo ay yung pinakamahalagang monetary or currency of heaven, ibig sabihin, my friend, ikaw ay mamahaling bagay. You are a precious one. Mamahalin ka. Kaya kung wala mang pagpapahalaga ng ibang tao sa iyo, wala mang pagpapahalaga ng komunidad mo, wala mang pagpapahalaga ng mga politiko sa iyo, at walang pagpapahalaga sa iyo ng mga kamag-anak mo dahil nakikita nila na para bang ikaw ay walang halaga at walang kwenta. Kapatid, never mind what they are thinking of you. What you must install into your heart and value it is the Lord is mindful of you and you are precious in the sight of Him. And because you are precious in the sight of Him, glory to God, He poured out His life. Pag sinabing God poured out His blood for you to be redeemed, He poured out His life for you to be redeemed. And now that you are in this kingdom, in His kingdom, you are now redeemed. We must understand what does it mean, redeemed. Okay, so, number one, we are redeemed from the curse. Dati po nung tayo po'y hiwalay sa Diyos, we are cursed. Tayo po'y mga naisumpa. Kaya ang taong naisumpa, kahit anong gawin niya, kahit ganong karaming mga biyay, pagpapalang makalupa ang meron siya, if he is cursed, then he can never enjoy real life
and real joy, real peace in his life. Laging kulang-kulang ang buhay niya kapag ikaw ay curse. Sapagkat maraming taong may pera pero parang isinumpa. Walang kapayapaan ng isipan. Walang direksyon ng buhay. Magulo ang pamilya, magulo ang buhay niya. So, they are cursed. At ito pang sinasabi rito sa Galatians chapter 3 verse 13 sa The Passion Translation, "Yet Christ paid the full price to set us free from the curse of the law." Yung pong ating pagkatubos ay meron pong bayad. Ang ibinayad po ay hindi kalahati, hindi 80%, hindi 90% na kabayaran, kundi, anong sabi rito? Full price. Wow. Fully paid. You are fully redeemed. So He absorbed it completely as He became a curse in our place. So could you imagine? For you to be redeemed, He absorbed the curse. He absorbed the wrath of God. Actually, ang redemption na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo is that the wrath of God was poured out on His body. Lahat ng parusa sa kasalanan, lahat ng galit at poot ng Diyos sa kasalanan, when Christ was hung up at the cross and God, His Father, turned away His face on Him, all of God's anger has been poured out in the body of Jesus Christ. The body of Christ has been punished at the cross of Calvary, and that is the way God redeemed us. That is the payment that was made. Anong sabi rito? Kaya nga po, libre nating tinanggap, pero merong nagbayad. Ang sarap lang tumanggap ng regalo minsan, pero hindi mo alam kung ano ang sakripisyong ginawa na nagbigay ng regalo sa iyo. So you must be thankful. Kinakailang pahalagahan ang mga regalong ibinibigay sa inyo. You must be thankful to the one who gave you the gift. At ang pinakamahalaga na regalo na natanggap mo sa buong buhay mo ay walang iba, kundi yung regalo ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. And if you have that, glory to God, you have to rejoice kahit wala kang makukuha matanggap na regalo pagdating ng Pasko. Once you receive Christ, the greatest gift ever, glory to God, you are the happiest person in this world if you know the value of that gift that you receive from God. Praise the Lord. It is written, everyone who is hung upon a tree is doubly cursed. Could you imagine? Christ was double cursed. Hallelujah. Jesus, our Messiah, was cursed in our place, and in so doing, dissolved the curse from our lives. Ano po ba yung mga sumpa na yon? Ang sumpa ng batas na kapag hindi mo natupad ang batas, kapag kasinungay mo ang batas, there is a punishment. Merong katumbas na parusa. Kaya nga po kapag ikaw ay nasa ilalim ng batas at you tried to obey the law, you tried to do the law in your own effort, once you are there, you are under curse. Why? Ang sabi po ng Galatians, threaten. Kaya nga po ang sabi ko diyan, threaten. It's threatening you. Why? Because when you are under the law, it threatens you or it curses you because no one and nobody could ever perfectly obey the law. Kaya nga po nang ibinigay ng Diyos ang batas sa mga Israelita, it's been a long, long time, 1,000 years, and the conclusion of God is this: no one is righteous, no, not one. Ano ang hatol ng Diyos? All have sinned and fall short to the glory of God. So pagkatapos mo na naibigay ang batas for so long, ang conclusion ng Diyos ay eto: walang matuwid, wala, kahit isa. Lahat nagkasala. Sino po ang kasama sa lahat? Lahat. Ibig sabihin, kasama si father, kasama si pastor, kasama si sister, kasama si lahat. Pag sinabing lahat, kung paano walang matuwid sa buhok ni pastor, walang matuwid, wala kahit isa. And that is the conclusion of the Bible. No one is righteous. At dahil walang matuwid, wala kahit isa, we are all worthy of doom. And we are all under curse. Nasa sumpa.
And this is the good news. Because you are created in the image and likeness of God, God doesn't want you to remain or stay at the curse. Actually, binigay naman ng Diyos ang batas hindi para sundin ng buong puso ang batas, kundi para makita mo na hindi mo kayang mabuhay sa standard ng Diyos. No one could ever live under the standard of God. Bakit? Sapagkat walang taong makasalanan na po pwedeng makapamuhay doon sa standard ng Diyos. You can never ever live a righteous life, a holy life, if you are a sinner. If you are in a sinful nature. At ito nga po yung sinasabi ko, kapag ang Diyos ay nanghingi ng isang bagay, you must know na hindi mo kayang gawin yung bagay na hiningi niya. Ang nais ni Lord ay makita mo that you cannot do in your own, and therefore you can say, Lord, I can't do it in my own. I need you. I need your help. At doon po, naka-smile si Lord, yan ang gusto ko sa iyo. Therefore, yung hinihingi ng batas, ibibigay ko sa iyo, libre, walang bayad. At yan po ang ginawa ng Diyos nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa iyo. Siya ang tumupad ng batas para sa iyo. At nung tinupad ni Kristo ang batas para sa iyo, glory to God, Jesus Christ took you away under the curse of the law. Therefore, we are redeemed. At ngayon, tayo'y malaya na. Sabihin mo nga, malaya na ako. Hallelujah! I am free. Because Christ redeemed you from the curse, you are now free. Free to what? Free from what? Are you free to do something or to do whatever things you want to do? Are you free to do bad things or whatever things that you want to do in your own? No, you are now free to do righteous things. You are now free to worship God. You are now free to love God. You are now free to come to God and say, Lord, thank you for your love. You are now free. God set you free. Sabagat nung tayo po'y nasa ilalim po ng sumpa, nung tayo po'y nasa ilalim ng kasalanan, hindi natin kayang bumait, hindi natin kayang sumamba sa Diyos. Kaya nga po wala tayo dati desire na sumamba sa Panginoon. But now that we are free, the desire of our heart is to praise Him, to glorify Him, to serve Him all the days of our lives, and to shout it out, you are so much good, Lord, in my life. Glory! So you're redeemed from the curse of the law. Can you write it down? I am redeemed from the curse. Hallelujah. If you're redeemed from the curse, ibig sabihin, wala nang sumpa na po pwedeng tumalab sa'yo. People might curse you or might think something bad against you, or they want, maybe bumubulong sila o kaya kahit umarkila sila ng mga tao na manghuhula na po pwedeng sumumpa sa iyo. Pero pag ikaw ay niredeem na ni Lord at pinagpala ng Panginoon, no one can ever curse you, and no one can ever reverse the blessing of the Lord in your life. When the Bible says you are blessed, you are forever blessed. And because you are forever blessed, you must know as a Christian, don't be lonely, don't be sad, don't be depressed in your situation. Ano man po ang kalagayan mo ngayon, you must not see what your situation is. You must look onto what the promise of God, look onto the Word of God. Sapagkat ang mga Kristiyano ay hindi nabubuhay sa nakikita, hindi nabubuhay sa sitwasyon, nabubuhay sa pangako ng Diyos, nabubuhay sa salita ng Diyos, nabubuhay kung ano ang mga salitang lumabas sa bibig ng Diyos. That is the life of a Christian. Hallelujah. So in so doing, dissolve the curse from our lives. Gustong-gusto ko to eh. Ano ba yung salitang dissolve? Pag sinabing dissolve, tunaw na ang sumpa sa iyo, kapatid. Ibig sabihin, Pastor, maski yung iniwanan ko na boyfriend ko noon na medyo nasaktan siya, na sumumpa sa akin, wala na rin yung wala nang sumpang po pwedeng tumalab sa iyo. Tingnan mo si Balak, ang sama ng balak niya sa mga Israelita. Inarkila niya si Balaam para sumpain sila. Paano mo susumpa ang Israelites? Pinagpala ng Diyos. Kaya po, every time na mag-i-speak po si Balaam, instead na sumpa ang lumalabas sa labi niya, puro pagpapala. Kaya nagalit si Balak. Sabi niya, dudublihin ko, babayaran nga kita pagkatapos pinagpapala mo naman sila. Di ba ang usapan natin sumpain mo? Baka mali yung tinakatayuan mo. Sige, punta tayo sa isang lugar.
Nag-speak uli si Balaam, blessing na naman ang lumabas sa bibig niya. Bakit po? Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, ang lahat ng tao na gustong sumumpa sa iyo ay magsasalita ng pagpapala sa iyo, sapagkat hindi pwedeng i-reverse ang isang bagay na ginawa ng Diyos at ipinangako ng Diyos sa buhay mo, na kapag ikaw ay pinagpala, you are forever blessed. At lagi ko pong sinasabi, kung hindi tinatablan ng sumpa ang mga Israelita na siyang pinili ng Diyos na isang bansa, dahil sila'y pinili, sila'y banal, how much more ikaw at ako? We are not just chosen. You are a child of God. We are a children of God. We are born from the very heart of God. Therefore, no one could ever curse you, my friend. No one can ever curse you. Instead, wherever you go, you are blessed. When you lay your heads in the evening, when you take your rest, you are blessed. And when you wake up in the morning, you are blessed. When you step out and go anywhere else, you are blessed. Saan ka mang magpunta na, saan mang bansa ka, you are blessed. Pinagpapala ka hindi dahil sa mayaman yung bansang yan. Pinagpapala ka sapagkat ikaw ay pinagpala ng Diyos. Anong kinikilala ng mga Kristiyano sa lahat ng buhay nila, sa lahat ng nangyayari sa kanila, sa lahat ng mga mapagandang bagay na nangyayari sa kanila, kinikilala nila na iyan ay biyayang ibinigay ng Diyos sa kanila, bunga ng tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng mabubuti at perpektong bagay ay galing sa Kanya. Therefore, lahat ng bagay na mabubuti na ating tinatanggap ay nanggaling sa Kanya. Hallelujah! Praise God! So curse has been dissolved sa pamamagitan ng gawa ni Kristo, so that all the blessing of Abraham can be poured out upon even non-Jewish believers. Could you imagine there is a promise of blessing to Abraham? At ang sabi rito, be poured out upon non-Jewish believers. We are non-Jewish. Akala kasi ng mga Jew, sila lang ang karapat-dapat mapagpala. Kaya nga po sa ngayon, sa panahon natin ngayon, well, we respect the Jewish people, the Israel nation. We respect and we pray for them to be born again. Pero hindi po sila ang daan ng pagpapala natin. Ang daan ng pagpapala natin ay na kay Kristo, na siyang daan, katotohanan at buhay. At hindi po tayo tagabansang Israel, pero tayo'y mga anak ng Diyos. Oh, I love that. At dahil tayo mga anak ng Diyos, ginawa tayong descendants ni Abraham. And you know what? There is a promise of God to Abraham. At lahat ngayon ng mga naniwala kay Kristo ay naniwalang katulad ni Abraham, because Abraham lived by faith and we also live by faith. We become the descendants of Abraham. Ngayon, yung pangako ng Diyos kay Abraham na naging tangible, nagkaroon po ng manifestation during his time, ay patuloy na dadaloy sa buhay natin in our time. Why? Sapagkat ang pangako ng Diyos ay from generation to generation to generation to generation. Nagbago na't lahat, napalitan na lahat ng mga hari at nagpabago-bago ang mga hari dito sa lupa. Pabago-bago ang sitwasyon, pabago-bago ang panahon. We are now living in a computer age, and yet ang Diyos hindi po nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. What does it mean that He is the same yesterday, today, and forever? He is presently God that can do miracles and can perform whatever He promised in our time. Kaya nga po ang pangalan niya Yahweh. Yahweh means He is a present God, and He is the same yesterday, today, and forever. And that word claimed by our Lord Jesus Christ, sabi niya, I am the same yesterday, today, and forever. He is Jesus, the author and the finisher of our faith. Glory! Praise God! And now, God gives us the promise of the wonderful Holy Spirit who lives within us when we believe in Him. Dito palang grabe na, no? Dahil po sa pangako ng Diyos kay Abraham, He gives us the promise that the Holy Spirit dwells in us already. Ooh, glory. There's power living within you. When the Holy Spirit
is being recognized in your life, I want you to know, kahit gaano kapurol ang isipan mo, magiging matalas yan. Kaya enjoy your fellowship with the Holy Spirit. Enjoy moment with the Holy Spirit. Enjoy talking to Him. Totally surrender your life, your mind, your will, your emotion unto Him. And I tell you, you can feel heaven here on earth, and you can live heaven here on earth, and you can have and experience the wisdom, the very wisdom of God. Kung gaano kapayapa ang langit sa ngayon, you can experience it here if you allow the Holy Spirit to move and overtake you and to consume you. You just allow. Kaya nga po yung panahon natin ngayon, mga kapatid, is that you just allow the Lord to love you through the power of the Holy Spirit. Yan po ang dahilan kung bakit ka ni-redeem ni Lord. Now, let's go deeper in understanding redeeming. The Redeemer, sino po ang Redeemer natin? Christ paid the full price to set us free. The reason for redemption, to set us free from the curse of the law. We are no longer under the curse, under the law. Kaya sabihin nga ninyo, I am no longer under the curse of the law. Why? Because you are no longer under the law. We are not under law, we are under grace. Praise God. If you are under law, you are under the power of sin. But if you are under grace, you are under the love of God. You are set free. Oh, praise God. Ang sarap mabuhay po sa pag-ibig ng Panginoon. And what is the payment? He became a curse in our place. Jesus, our Messiah, was cursed in our place. Kaya nga meron tayong kanta na, who am I? Right? Na ako'y mahal mo. Sino ako? Na ikaw ang hari ko na namatay sa krus para sa akin? Oh, di ba? Hindi ko lang makanta kasi mahal po ang talent fee ko dyan. Amen? The result of the redemption, and in so doing, dissolved the curse from our lives. That is the result. All the blessings of Abraham can be poured out upon even non-Jewish believers, and the wonderful Holy Spirit lives within us. That is the results of redemption. Na-dissolve ang sumpa, sumaatin ang blessing ni Abraham, and the wonderful Holy Spirit now lives in us. Dito pa lang, pwede na tayo mag-closing prayer, mag-rejoice all the days of our lives, no? Actually, dito pa lang sa mensaheng ito, pwede na dumating si Lord mamaya. Amen? Are you ready? Ready na ba kayo na iwanan ng lahat ng bagay? Sabi ng iba, matagal pa, hindi pa ako nakapag-asawa, wala pa akong boyfriend eh. Eh di maiwang ka, kasama mo boyfriend mo, amen? Praise God. Pagdating ni Lord ang ating pinag-uusapan, pagkatapos iniisip mo pa yung, di ba sabi ng Bible, pagdating ng araw ng Panginoon, bakit po naiwan yung iba? Kasi nga po, yung iba nagigiik, yung iba po nandoon sa, sa kasalan. Papakasal pa kasi. Ayan. Yung iba naman nandoon, inaayos yung negosyo, inaayos kung saan-saan, di ba? Hindi nila alam, dumating na si Lord. Well, I just want you to know, and I want you to be reminded that we have to live and expect the coming of our Lord Jesus Christ na parang mamaya na siya darating. Do you have the joy in your heart na parang mamaya na darating si Lord? Eh pag mamaya darating si Lord, binuhin mo, nasa heaven na tayo, iniwanan natin ang COVID dito at ipinagkatiwala natin sa mga politiko dito sa lupa. Amen? Hindi nila alam kung paano resolvehin ang problema dito, samantalang doon nagre-rejoice na tayo. Praise God. Pero tayo po'y magtrabaho, syempre. Tayo po'y maglingkod, tayo po'y mangaral at magpahayag ng mabuting balita na parang malayo pa't matagal pang darating ang Panginoon. Sapagkat I do believe napakaraming taong dapat na abutin natin ng mabuting balita. Sabi ko nga, kung merong tao sa buwan, puntahan natin ang buwan. O di kaya palakasin natin ang ating internet para makarating sa buwan. Amen. Para lang sa ganun kung sino yung tao doon, he must receive Christ as Lord and Savior for him or her to be saved. Bakit?
Na kinakailangan si Kristo pa rin ba ang tagapagligtas sa mga tao doon sa buwan? Kung meron man tao doon, kung meron man tao doon sa Pluto, meron man tao doon sa Saturn, kung ano man planeta na meron tao, si Kristo pa rin ba ang tagapagligtas? Yes! Ano bang sabi ng Acts chapter 4 verse 12? Ang tanging ibinigay na pangalan para sa ikaliligtas ng lahat sa ilalim ng langit. Ibig sabihin, sa ilalim ng langit, ang Pluto, ang buwan ay nalililiman ng langit. Therefore, ang tagapagligtas, kung meron man tao doon, ay si Kristo pa rin. And we will shout it out the gospel all over the planets and all over the world. And that is the power of God. Habang ako'y nakaupo niyan kanina, binigyan ako ni Lord, ito ang mensahe mo sa linggo. Sapagkat habang nagtetestify si Sister, sino ba yung maganda sa atin dito? Yung nagtestify kanina? Pastor, parehas sila eh. Amen. Sabi ni Sister Carla, ang daming nangangailangan ng kagalingan. Yes, that's true. And I want to share to you how you receive your healing. Oh, I tell you, the power of receiving your healing. The Lord impressed to me while sitting down there. Dapat, ito na yung panahon na dapat maintindihan ng mga tao, ng bawat mananampalataya, nasaan man kayo, that the power of healing, the healing of the Lord and the healthy or the divine health is already in you. You just need to recognize it. You must know it. Even, not just healing, even prosperity and everything you need. The package of salvation. Pag sinabing salvation, everything you need in this life is already been deposited unto you. Therefore, kinakailangang bulat-latin mo lang yan, alamin mo lang yan. At kapag ito'y nalaman mo, I tell you, you can enjoy the package of your salvation. And I will share that this coming Sunday. Tapusin lang natin to. Amen. Praise God. Now, so we are now redeemed from the curse of the law. And God, number 2, redeemed us to be blessed. Tayo po'y nasa sumpa. Binayaran ng Diyos ang ating redemption sa pamamagitan ng buhay ni Kristo sa dugo na naibuhos sa krus ng Kalbaryo. At tayo po'y niredeem para mabuhay sa biyaya at maranasan natin ang pagpapala. Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang tindi ng pag-ibig ni Lord. Minsan ako'y nagme-meditate, sabi ko, ang tindi mong magmahal, Lord. Grabe ka. Amen? Actually, ang pag-ibig ni Lord, parang tusong pag-ibig, no? Hindi mo na pinapansin minsan, hindi mo na inaayawan mo minsan, and yet still the love of the Lord is grabe. Ano? At yan po, yan po ang mission ng Panginoong Jesucristo. When He came here on earth, He came to demonstrate the love of the Father, to show to people how much your Father in heaven loves you. Kaya nga po yung ibinigay niya po yung pong kwento tungkol sa alibughang anak. Hindi dapat alibughang anak ang title nun eh. Ang dapat ang title nun ay ang matinding pagmamahal ng Ama sa kanyang mga anak. Amen? Bakit? Birihin mo yung pag-ibig ng Ama dun sa anak, kahit anong pinagagawa niya tinanggap pa rin. Kung kayo yun, parang ayaw nyo na di ba? Parang ayaw nyo na, di ba? Ibig sabihin, katulad nyo yung panganay na anak. Ayaw nyo talaga na ayaw nyo tanggapin yung nagkamali, yung nagkasala, di ba? Kasi hindi nakita yung mga sakripisyo ninyo, dami-dami yung sakripisyo, hindi nakita, tapos yung nagkamali, ginalibi pa. O, di ba? Parang nakakasama nga naman ng loob. Pero sabi ni Lord, hindi ko kasi naiintindihan eh. Bakit kinakailangan mo bang magpaalam sa akin na kumuha ka ng pagkain, ng Jollibee, ng anumang pagkain, ng ice cream doon dyan sa rep? Lahat ng akin, lahat ng nasa rep, dahil akin yan, iyo yan anak. Ibig sabihin, lahat ng pag-aari ng Diyos, iyo yan. Ngayon, eto, bumalik yung kapatid mo, kinakailangan nating mag-celebrate. Ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos. He is celebrating for the coming back of His Son. Kaya humanda kayo, maraming magbabalikan dito, magpapakain kayo. Amen? Pakainin nyo mga kapatid ninyo na magbabalikan. Glory. So, the Lord redeemed us to be blessed. Para magpalain. So God makes a covenant with Abraham. Sabi po sa Genesis 17:1 and 2, when Abraham was 99 years old, grabe no? Ilang taon diyan si Abraham? 99.
Kaya niyo bang i-picture sa mind niyo yung itsura ng 99? Isipin niyo na lang, halimbawa si Pastor Adrian, 99 years old na siya. Ano kaya itsura niya? Siyempre, Pastor, cute pa rin. And Abraham, 99 years old, the Lord appeared. Ibig sabihin, bumalik ang Lord para ipaalala kay Abraham yung kanyang pangako na magkakaroon siya ng anak. Kasi ito nga po, kapag ang Diyos ay nangako, maaaring nakalimutan mo na yung pangako niya, pero hindi makakalimutan ni Lord yung pangako niya sa'yo. At ito po, kapag merong ipinangako ng Diyos, tinitiyak niya na bago ka malagutan ng hinanga, mararanasan mo muna dito sa lupa. So you have to rejoice. All the promises of God will come into your life. Hallelujah! Ihanda mo ang sarili mo. And said to him, I am Almighty God. And I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. Grabe, no? Pwede namang multiply nyo na lang di ba? Bakit meron pang karugtong na exceedingly? Ganyan po kapag magpala ang Lord, sobra-sobra. Higit sa kayang abutin ng isipan ng tao. Minultiply na nga, tapos may exceedingly pa. Grabe. At alam po ninyo, pag nagsalita mo ang Diyos, no more no less po yan. Eksakto, sapagat yun ang nasa puso niya. At anumang bagay na silambit niya, yun ang mangyayari at yun ang gagawin niya. Ang sarap magbasa ng Bible, sabihin ko sa inyo. Kapag naintindihan niyo pa mga sinasabi ng Bible, it's so good to meditate and to eat the Word of God. Kaya nga po sabi ng isang propeta, ang salita ng Diyos ay parang honey. It's so sweet. Glory. At ito, lalong-lalo na kapag makita mo yung manifestation ng blessing Lord sa iyo. So God's covenant was to Abraham and his descendants in their generation. Tingnan nyo ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para kay Abraham, kundi sa lahat ng kanyang mga apo-apuhan and to all his generation. At ito po ang matindi. You become the generation, the descendants of Abraham. This is the promise of God, Genesis 17 verse 7, I will establish. Na-obserbahan nyo ba yon? Yung salita ni Lord, I will. Ibig sabihin, ang Diyos ang nangangako, siya ang gagawa sa kanyang ipinangako. Hindi niya sinabing, we will. Kasama si Abraham. No! Ang sinasabi po rito ay, I am the one. And that is the name of God. I am who I am. Yahweh. I am. Kasi nga, siya ang gagawa, yung bagay na ipinangako niya. At ang gagawin lamang po ng mga pinangakuan na ikaw at ako ay tatanggap doon sa ipinangako ng Diyos. At ganyan lang naman talagang nangyari sa buhay ni Abraham. Nagkatimbot-timbong ang buhay ni Abraham di ba? Minsan nga nagka-crisis, nag-abroad siya. Di ba? At nagsinungaling pa. Hindi niya raw asawa si Sarah. Handa pa niyang ipamigay. Kung asawa niyo si Abraham, kayong mga babae, matutuwa kayo? Handa niya kayong ipamigay? Diba? Tingin sa akin pagbuhay yung Abraham na yan. Praise God! Pero bakit pinagpala pa rin si Abraham? It was promised by God. I just found na nga ako. So sabi rito, I will establish my covenant between me and you and your descendants. Okay, hinighlight ko po yung your descendants. Why? Highlighted your descendants. Sapagkat yan po tayo, kasama po tayo doon sa pangako ni Lord. After you, throughout your generations for an everlasting covenant. Wow. Do you understand that word? Everlasting covenant. Walang hanggan. Hanggang sa sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, umiikot ang buwan, umiikot ang mga planet, umiikot ang mundo. Okay? Ang pangako ng Diyos ay everlasting, buhay. Pag sinabing everlasting, buhay yan, nagaganap yan at patuloy na nagaganap sa mga descendants ni Abraham. To be God, to you, and to your descendants after you. We are Abraham's descendants in our generation. Alam po ninyo, in Galatians 3:29, you belong to Christ. You belong to Christ. Now, because you belong to Christ, you are Abraham's descendant.
Wow, praise God. Pakitype nga po ninyo dyan, I am Abraham's descendant. Paano tayo naging Abraham's descendant? By faith. Because of our faith in Christ, because we belong to Christ, we become descendants of Abraham. You get all, I like this. You get all of God's blessing because of the promise that God made to Abraham. I get all. Yung iba parang ayaw no? I get all. God's blessing because of the promise that God made to Abraham. Do you have that all now? Are you excited for this verse? Meditate nyo yan. Now, being in Christ qualifies us from Abraham's blessing. What qualifies us of Abraham's blessing? Being in Christ. Yung pakikipag-isa mo kay Kristo ang nag-qualify sa iyo ng biyaya, ng blessing na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Galatians 3:28. Now, in Christ, it doesn't matter if you are a Jew or a Greek, a slave or free, male or female, you are all the same in Christ Jesus. Therefore, you are qualified sa biyaya, pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham. And some of you are now enjoying the blessing because many of you are not qualified and yet you have a lot of blessing already. At tayo pong mga Kristiyano, we are recognizing all the blessing, all the good things that is happening, all the promotions in our lives. Nire-recognize po natin ng lahat ng ito'y galing sa Panginoon. Amen? Dati wala kang bahay, ngayon ang ganda-ganda na ng bahay mo. Di ba? Dati wala kang asawa, ngayon may problema ka. May problema, may asawa ka na, di ba? Oh, could you imagine that? Ang dami mong, dati wala kang tiyan, ngayon ang laki na ng tiyan mo. So ibig sabihin, ang dami mo ng biyaya, ang dami mo ng pagpapala. If you're gonna look on to your journey, my friend, ang dami mo ng biyaya na pagpapala na tinanggap mula sa Diyos. Pastor, hindi mo lang alam kung ano pong napagdaanan ko. Ang dami-dami ko ng mga pinagdaanan na hirap sa buhay. Oh, hindi mo ba nakita ang biyaya doon? Ang dami mo ng pinagdaanan na hirap sa buhay hanggang ngayon buhay ka pa? Hindi ibig sabihin, grabing biyaya ni Lord sa iyo. Ibig sabihin, sinamahan ka ni Lord. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang bumuhat sa iyo, ang kumalong sa iyo. At kung bakit hanggang ngayon buhay ka pa sa dami ng problema na pinagdaanan mo, ibig sabihin yan, mananagumpay ka. Pinagpala ka. Amen. So you gotta praise the Lord for that. Dapat matutunan mong pagpalain, purihin ang Diyos sa buhay mo. And you have to testify, praise God, kahit gaano kabundok na problema, mas malaki ang Diyos sa bundok ng problema ko sapagkat siya ang gumawa ng lahat ng mga bundok. Pero ang problema ay na-dissolve nung ako ay nakibag-isa kay Kristo at anumang pong laban sa buhay, mananagumpay ako sapagkat si Kristo ang tagumpay ko. Alam mo ninyo, kung titingnan mo, marami talagang problema. Pero hindi po yan ang tuldok o period ng buhay natin. Ang dapat nating tingnan yung bagay na magagandang nangyayari sa atin sa kabila ng problema. Amen? Ewan ko ba kung bakit. Alam mo, yung natural lang o normal lang sa mga wala sa Lord, ang lagi nilang nakikita, lumalabas sa bibig nila, problema. Problema dito, problema dito. Kumusta ka na? Eto, maraming problema. Baka namang gusto mong humati. No? Kasi puro problema. That's not the word coming out from the mouth of a Christian. Pag kinukumusta ka, eto, mas maganda ako kaysa kahapon. I am blessed every day of my life. Amen? Oh, I tell you, ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. So God's covenant is irrevocable covenant. Hindi binabawi ng Diyos ang kanyang covenant. I will make my covenant between me and you and will multiply you exceedingly. Now, the definition of covenant is irrevocable and unbreakable pledge or agreement. Matindi. Pag sinabing irrevocable, hindi po pwedeng bawiin. Hindi rin pwedeng sirain. It is
permanent pledge or agreement. At itong maganda, kapag ang Diyos po ang nakipag-agree, kapag ang Diyos po ang nakipag-covenant sa'yo, kahit tumembong ang buhay mo, kahit minsan nga umayaw ka, mahal ka pa rin niya. Di ba doon sa marriage sa marriage contract, dati, dati marriage contract, pinalitan ngayon ng marriage certificate. Kasi nga, pag kontrata, parang merong hangganan. Ngayon, pinalitan ng marriage certificate, you are certified married. Okay, ngayon, kahit certified married ka, kapag umayaw yung isa, ayaw mo na rin. So nasira ngayon yung certification. Dito po sa covenant ng Lord sa atin, nung ipinangako niyang pagpapalain ka niya, pinangako niya na liligtas ka niya, pinangako niya na sasamahan ka niya, pinangako niya na ikaw ay kanyang gagabayan, pinangako niya na hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan, pinangako niya na pagagalingin ka. Ngayon, kung ikaw ay lumayo sa kanya bilang isang anak niya, hindi po niya babaliin yung kanyang pangako. Ang kanyang pangako ay mananatiling buhay sapagkat hindi niya pwedeng talikuran ang mga salitang lumabas sa bibig niya. That is our God. He is a faithful God. He will make it sure at hindi po siya titigil hanggat hindi nangyayari yung mga bagay na pinangako niya sa buhay mo. Alam mo ninyo, ang pananakot ko kasi nung ako po hindi pa nakakilala at nakakaintindi ng biyaya, eto, kapag ikaw'y tumalikod sa Diyos, pakikidlatan ka ng Panginoon. O pwedeng kumidlat yan, tamaan ka ng kidlat. Ganyan katindi ang paggalit ng Diyos. So ibig sabihin, I am introducing a God that is full of anger sa mga tao before. Pero nung tinamaan ako ng kidlat, ako po ay natauhan. Hindi pala yun. Sabagat ang covenant na pangako ni Lord is a covenant of blessing, covenant of favor, covenant of love, covenant of grace, covenant of acceptance, covenant of favor upon favor all the days of your life. That is the covenant of God. At mula po nang binago ko po yung pananaw ko, binago ko po at naintindihan ko po ang mensahe ng Biblia, lahat ngayon ng pabor upon pabor, blessing upon blessing, and the covenant of grace in my life, I am now experiencing an ever-increasing grace of God in our lives will be manifested in this world before the coming of our Lord. Oh, glory. And the Lord says, as for me, my covenant is with you. In Genesis 17:4, God always does His part. God says, as for me, my covenant is with you. He's always faithful to do His part. That's the meaning. Nung sinabi Lord na, as for me. Now, tayo naman na nakarinig, ito naman sabitin natin, we can say with confidence, as for me, God's covenant of increase is with me. Amen? Oh, praise the Lord. Medyo mahaba-haba yun, pero pwede niyong i-type yan. As for me, God's covenant of increase is with me. Wow. Kaya nga po yung buhay mo ay ever-increasing. Now, yung testimony ni Sister Lisa kanina, nagsimula siya sa baba, ibig sabihin yon, itataas ka ng Diyos. Amen? Gustong ipakita ni Lord sa iyo na lahat ng mga nabubuhay, lahat ng mga tatanggap ng biyaya ng Diyos, they are a humble people. He who humble himself will be lifted up. And he who exalt himself will be humbled down, the Bible says. At dito natin makikita na kapag ikaw ay nabuhay sa humility, kahit wala kang kakayahan, at pag pinumot ka ng Diyos, makikita mo ngayon, it's not me, it is God in my life. Not about me, but all about Him. Not about my work, but it's all about the finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary. At yun po ang gusto ni Lord, ang laging maitataas ang ginawa ng kanyang bugtong na anak na kanyang minamahal. At yun din ang dapat na makita ng lahat na mananampalataya sa buong mundo, yung bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Oh, praise God. You can praise God, you can worship God, whatever situation you are facing right now, whatever situation you are in. Huwag mong sabihin mahirap ka sapagkat walang mahirap na anak ng Diyos. Pastor, hindi na pa ako kumain kahapon pa. Hindi ibig sabihin na hindi ka kumain kahapon pa ay mahirap ka na.
Alam nyo, naranasan ko po na naglalakad na walang pera sa bulsa pero never na inisip ko na ako'y mahirap at ako'y pulubi. Kahit ako po'y naglalakad na walang pera sa bulsa, ang nasa isip ko'y ako'y anak ng Diyos, ako'y mayaman, ako'y pinagpala, ako'y pinaburan ng Panginoon. Bakit? Hindi ako nabubuhay according to what I have. Hindi ako nabubuhay according to my circumstances. Hindi ako nabubuhay sa anumang sitwasyon sa buhay ko. Ako'y nabubuhay sa pangako, sinabi, salita ng Diyos. At dahil ako'y nabubuhay sa sinabi, salita ng Diyos, yun din ang pinapahayag ko. At dahil pinapahayag ko, eto, nararanasan ko at marami pang darating sa buhay natin. Because our life is ever increasing. Because God will make it sure that His promise will come to pass in your life. Praise the name of the Lord. God will not break His covenant. Ang sabi ng Psalms 89:34, my covenant I will not break, nor alter the word that has gone out of my lips. Hindi raw babaguhin ni Lord yung lumabas sa bibig niya. Amen? Yung ibang tao na nga ako sa'yo, pwede nilang baguhin yon. Bakit? Normal lang sa tao yan. Kasi nga, ang tao nangangako alinsunod sa kanyang kakayahan. Di ba? Kaya nga po kapag binago yung kanyang sinabi, that's normal. We need to understand them. They are willing, but they are not able. But praise God, when God promised something, He is not just willing, He is able. Ibig sabihin kapag nangako siya, He is willing, and He is more able and most able to do His promises. Therefore, you have to rejoice and relax in your life. Oh, ang ganda ng verse na to. I will not break my covenant, nor alter. Hindi niya pwedeng baguhin yung bagay na pinangako niya sa buhay mo. Kapag ito po'y buhay sa puso ninyo, mga kapatid, ang mga salitang ito, pwede ka na mag-rejoice all the days of your life. Sumipol habang ikaw ay natutulog. Nakagawa nyo yon? Nagagawa nyo yon? Sumisipol? Opo. Amen. You are rejoicing, you're praising God while you are sleeping. Glory. God remembers His covenant forever. Ito nga po, hindi nakakalimutan ni Lord yung kanyang covenant. Psalms 105 verse 8. He will keep His covenant forever. His promises for 1,000 generation. Kahit sa huling henerasyon at sa mga darating pang henerasyon. Kaya ibig sabihin, kapatid, kampante ko, kasama ka doon sa pagpapala ng Panginoon. At ito po ang katotohanan, hindi po mauubos-ubos ang supply ng Diyos sapagkat ang kaharian ng Diyos at ang supply ng biyaya ng Panginoon, pagpapala ng Diyos ay hindi kailanman matutuyuan, hindi kailanman mauubusan. Kaya don't panic. Ang blessing na nakalaan para sa iyo darating sa iyo. Amen? Why? Because God is faithful to His promises, to His covenant, even to 1,000 generations. Praise God. Be at peace. I am at peace in God's covenant. Alam niyo, ang kayamanan naman wala doon sa anong meron ka. Ang kayamanan kung sino ang meron ka in the inside of you. Si Jesus lang sapat na. Ang una sa matutunan na dapat na matutunan ng mga Kristiyano ay ito. You must first and foremost know how to enjoy and acknowledge the most richest, the most valuable blessing ever in your life, and that is Jesus Christ. Minsan nga nagsusuper rich God ako, sabi ko, kung hindi ka magiging masaya sa relasyon mo kay Kristo, never, ever, ever that you can be happy all the days of your life. Kahit na maghanap ka ng iba-ibang relasyon, bagong bahay, bagong sasakyan, bagong lugar, pasyal dito, pasyal doon, just to make yourself at peace or restful, or you are looking for something to bring happiness in your life, you can never be happy unless you are enjoying in your relationship with our Lord Jesus Christ. Hindi kailanman magiging masaya ang tao. Pastor, paano ako magiging masaya kung wala akong pera? Alam po ninyo, kung hindi ka masaya ngayon na si Kristo lang ang meron ka, kahit magkapera ka at marami, hindi ka pa rin magiging masaya. Bakit someday, somehow, you might love money more than Jesus Christ. Hindi mo ba alam na kapag meron kang Kristo sa buhay, if you have Jesus Christ in your life, you have everything? Bakit? Christ is the source of everything. And the very reason why there is a living creation all over this world, it
comes from the living one, the source of life, and His name is Jesus Christ. So kung siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya, mula sa wala ay nagkaroon sa pamamagitan niya, yung mga ginto na yan, very least sa heaven yan. Walang kwenta yan sa langit. Ang pinakamahalaga sa langit ibinigay sa iyo. Hindi mo alam na pahalagaan. Paano ka magiging masaya? Magiging masaya ka dun sa walang kwenta sa langit. Ang walang kwenta nga sa ginto, pilak, diamante. Walang kwenta yan sa heaven. Pero yung pinakamahalaga sa heaven, ibinigay ng Diyos sa iyo. Ngayon kung hindi ka magiging masaya dun sa pinakamahalaga sa heaven, paano ka pa magiging masaya? Pero tayo mga Kristiyano, lalong-lalo na tayo nasa ever-increasing grace, our happiness, our joy, and our peace in our life is no other than the one Jesus Christ. Oh, glory to the name of the Lord. Kaya nga po ang sabi ni Pablo, kung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ibinigay niya ang pinakamahalaga sa lahat, ano kaya ang hindi pa niya kayang ibigay sa buhay mo? Praise the Lord. Are you now convinced that you are redeemed to be blessed? You are redeemed, being blessed, and now that you are blessed, glory to God. Hallelujah. God gave us power to get wealth because He swore to Abraham. You are not qualified to get wealth based on what you have or don't have. The blessing of Abraham through the payment of Christ's death and resurrection override this. Now, redeemed. You are redeemed to be a blessing. Diba? Mula sa sumpa, tayo ay pinagpala, ngayon naman, para maging pagpapala. The very reason why God wants you to be blessed is because God wants to extend His blessing to all people. Paano malalaman ng mga tao na ang Diyos ay mapagpalang Diyos? Paano malalaman ng mga tao na ang Diyos ay mapagmahal ng Diyos? Sa pamamagitan ng buhay ng mga taong niredeem at pinagpala ng Diyos. Sino mga yon? Ikaw at ako. So ibig sabihin, tayo nabubuhay sa lupa, sa mundong ito, para maging pagpapala sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Maging pagpapala sa mga nangangailangan, maging pagpapala sa lahat ng mga tao. That is the reason why. Oh, praise God. Kaya nga po ang tingin nila sa iyo ay biyaya. Ibig mo sabihin, Pastor, ang tingin ng mga tao sa akin, may mauutangan ako. Ganun ba yun? Of course not. You are a blessing to them. Diyan po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, God is able. Pag nakakarinig po kayo at nakakabasa po kayo sa Bible ng God is able, ibig sabihin, He is powerful enough. Nothing is too hard for Him to do. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. That's the meaning of God is able. We, parents, we people, sometimes we are willing, but we are not able. Why we are not able? Kasi nga, yung kapasidad natin, limitado. Pero ang kapasidad ng Diyos, hallelujah, hindi unlimited. So, pero etong maganda, God is able to make all grace, pag sinabing all grace, every favor and earthly blessing come in abundance to you. So that you may always, under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything, being completely sufficient in Him. So, lahat ng ito ngayon, yung biyaya ng Diyos ay pagpapalain ka, anumang circumstances, regardless of the need, anumang pong situation na ating kilalalagyan ngayon, kinakaharap ngayon, anumang pong krisis na nagaganap sa mundo, anumang ekonomiya ng mundo, God is able to make all grace. Ibig sabihin, for you to have blessing in this world, for you to have favor in this world. Kaya napakahalaga po yung God is able to make all grace in your life. For what reason? And have an abundance for every good work and act of charity. Bakit gusto tayo ni Lord na pagpalain? So that we have an abundance for every good work. Now, let's talk about every good work. What is the good work?
the good work that we can do here is the work of God. And what is the work of God? Of course, we are working on the Great Commission. We are commissioned to bring the gospel to all people. This is the very heart of God. Kaya nga po kapag ikaw pinagpapala, napakahalaga na tayo po yung magkaroon po ng charity work, magkaroon po ng tumulong sa mga nangangailangan. Pero ang the best, pinakamaganda na maitulong natin sa kanila. Kaya nga po sinasabi ko po sa lahat ng mga merong kamag-anak sa abroad at kayong mga nasa abroad, again, you are a breadwinner and you are working abroad, you are supporting your relatives here in the Philippines. That is good. That is an act of charity. That is generosity. At magpapakita ng Diyos ay generous God. Pero ang lahat ng ating itinutulong sa kanila financially ay walang kabuluhan kung hindi nila matanggap ang regalo ng buhay kay Kristo Jesus. Kaya, yung sinasabi rito na good work that we can do unto them is first and foremost to share the gospel to them. To share Jesus to them. With all of your heart. Huwag nating hayaang sila'y lumisan sa mundong ito na hindi nila nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi ko pong sinasabi noon, mas maganda pang hindi kayo pinanganak kaysa yung ipinanganak ka sa mundo at lumisan ka sa mundo na hindi mo nakilala si Kristo. Because you will be eternally living separated from God. And people who are separated from God will experience doom and punishment. Of course, that's not the good news. Hindi po yan ang nais ng Lord sa lahat ng tao. Ang nais ni Lord sa lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga po nandito tayo para abutin natin sila sa mamagitan ng mabuting balita. And that is the reason why we are working. That's the reason why we are doing. God bless us so that we can be a part of propagating or sharing the gospel to all people. At suportahan natin yung mga nagpapahayag ng mabuting balita. Oh, glory to the name of Jesus. God's grace in you will empower you to give for the expansion of His kingdom. Tingnan nyo kapag natanggap mo ang biyaya ng Diyos, it will empowers you to give. Pastor, hindi mo alam kung gaano hirap ang buhay namin. Bakit pagbibigay na naman yan? Alam mo ninyo, ang taong nakakita, nakakilala, nakatanggap, nakaranas ng biyaya, pag-ibig ng Diyos, hindi problema sa kanya ang pagbibigay. I want you to know, ang mga nagre-reklamo sa pagbibigay ay yung mga taong hindi nagbibigay. Alam mga nagre-reklamo sa pagbibigay ay yung pong mga taong hindi nakakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen? It is an act of, how much God loves you. Kaya nga po yung pagbibigay is not hindi compulsory. Hindi po ito pilit. Kundi, it is a cheerful giving. Pag sinabing cheerful giving, it is an overflowing joy. Saan ngayon nanggaling yung overflowing joy? It comes from the Holy Ghost because joy is the fruit of the Holy Spirit. And because you are overflowing in joy, saan nanggaling yung overflowing joy ulit? The Holy Spirit. At ano po yung ibinuhos ng Espiritu Santo? The love of God. Saan nanggaling yung love ni Lord? Jesus Christ is the manifestation of God's love. Paano natin nakita ngayon si Yesu Cristo? Yung tinapos niya gawa doon sa Kristo ng Calvary, bumabalik uli palagi doon sa gospel. Good news. Kaya magbibigay ng overflowing sa heart natin and a cheerful giving is seeing what Christ has done on the cross. At tayo ngayon nagbibigay because we want to praise God. We want the gospel to be made known to all people at masuplayan ang pangangailangan ng mga taong nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos at ikaw ay magkaroon ng bahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kahit gaano kahirap, Pastor, hindi mo alam kung gaano kahirap buhay namin. The more na ikaw, ano man ang sitwasyon mo, kahit na sabihin mo na 10 piso lamang yung pera mo sa bulsa mo, you have to make it sure na meron kang 2 piso, 3 piso, or whatever, the generosity of your heart and the conviction of the Holy Spirit, you can give it into the kingdom of God. Hindi yung puro wala ang nakikita mo, ang dapat makita mo, meron ako. Amen? Wala pong stingy na mga nasa biyaya ng Diyos.
Because you are redeemed by God to be a blessing. Pakitype nga ninyo, I am redeemed to be a blessing. Praise God. Sabi rito, brothers and sisters, we want to tell you about the grace of God which has been evident in the churches of Macedonia. Itong Macedonian church ay dumanas sila ng matinding paghihirap during their time sapagkat katatapos po ng digmaan. Pag meron pong digmaan, wasak sila lahat. Wasak ang ari-arian. Nakita niyo yung mga digmaan sa Middle East? Wasak ang mga building, wasak lahat. Yung digmaan nangyari sa Mindanao, wasak lahat yon. Hirap na hirap ang kalagayan nila. Ganyan pong nangyari sa Macedonia. Yung mga mananampalataya doon. Pero sa kabila po ng hirap, matinding kahirapan na kanila pong naranasan. Ang sabi po rito, awakening in them and longing to contribute. They have that longing to contribute. For during an ordeal of severe distress, their abundant joy and their deep poverty together overflowed in the wealth of their lavish generosity. Sa kabila ng matinding kanilang pinagdaanan at kahirapan na kanilang nararanasan, nagkakaroon ng overflowing joy ang kanilang puso na makapagbigay para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo because of the grace of God that they receive. Kaya nga po, ang pagbibigay mo, it must be based on how you understand what God has done for you. Well, we're not judging people na hindi nakakapagbigay. Maybe they don't yet understand what God has done for them. Again, giving is a part of our life. It comes from our heart. Money and heart are connected together. Therefore, if you're loving God, because He loves you first, if you're loving God with all of your heart, you're loving Him and you love to give into His kingdom. Amen? Praise God! Hallelujah! 2 Corinthians 8:3, I testify that according to their ability and beyond their ability, they gave voluntarily. Ito pa, verse 4, begging us insistently for the privilege of participating in the service for the support of the saints in Jerusalem. Sila pa yung nakikiusap na makapagsuporta sila sa mga manggagawa sa Jerusalem. Sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Sila pa yung nakikiusap. Itong mga Macedonian, parang mga taga-Candelaria, ever-increasing grace. At sa lahat ng mga nanonood. Amen? Ay, kauri tayo Amen? Magkakauri tayo sa kanila. Ay, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pala. Amen? Why? Because we receive the same grace. Ay, yung palakpak ninyo, pumreno ka agad din. No? Pumreno ka agad Hallelujah, glory to God. Ibig sabihin, kulang pa tayo ng camera. Dapat meron pa tayong camera na nakaharap dito, nakaharap sa inyo, no? Oo. Sa susunod na linggo, makikita nyo na, bukod yan, makikita nyo na tsura nyo yan. Hindi lang kami nakabili ng splitter. Amen? Eto, nadidistract ako dito May gwapo dito sa harap ko Amen? Okay. So God empowers you to prosper, to simply accomplish what is really important. And what is really important in this world? Ano bang pinakamahalaga sa mundong ito? The preaching of the gospel. To be partnered with Him in His business of spreading the gospel for the advance of His kingdom. And again, if you're gonna do this, actually, pag binabasa niyo ang Philippians 4:19, you go up in Philippians 4:17 and 18, kung bakit ikinomend ito ni Pablo sa kanila, sa mga taga-Pilipos, sapagkat yung mga taga-Pilipos ay nagsuporta sa gawain, missionary trip and missionary journey ni Pablo. If you gonna do this, the Lord says, and my God will liberally supply. Pag sinabing supply, fill until full. Fill until full. Habang binabasa ko to kaninang umaga, minemeditate ko, there's a revelation coming in. Kapag napuno na, syempre, titigil. Pero kung gusto mo na tuloy-tuloy ang daloy, dapat meron pong siyang pinaglalabasan. And if you're gonna continuously, consistently giving into the kingdom of God, the blessing will overflow, will poured out continuously in your life. Ang tawag doon, ikaw ay naging channel of blessing. Can you shout it out? I want to be a channel of blessing. I am a channel of blessing to many. Amen? Praise God. Your every need
The Lord will supply according to His riches in glory, according to His riches in heaven. So ang pag-asa natin ay ekonomiya ng langit, hindi ekonomiya ng mundo. Salamat sa buhay ng mga nasa leader dito sa mundo. But our supply, it comes from God. Again, you are redeemed from the curse. You are redeemed to be blessed. And now that you are blessed, you are redeemed to be a blessing. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Praise God! Praise the name of the Lord.